Para sa mga tagahanga ng pelikula noong panahon nila, si Susan Roses ang pangunahing reyna ng pelikula, ang icon ng sunshine and sweetness, na ang kagandahan sa loob at labas ng kamera ay maalamat. Hindi tulad ng kanyang karibal na si Amalia Fuentes, na kilalang matalas ang dila at mainitin ang ulo, na ikinasal sa dating bad boy ng mga pelikulang Pilipino, si Romeo Vasquez, at kaagad na iniwan pagkatapos ng panganganak ng isang babae. Si Susan Roses ay nagpakasal sa edad na 27 taong gulang, sa hari ng pelikulang Pilipino si Fernando Poe Jr., at sila ay namuhay ng maligaya, hanggang sa huli nilang sandali. Kung bago ka pa lang sa ating channel, at mahilig ka sa mga ganitong klaseng content, ay iniimbitahan ko kayong mag-subscribe, at pindutin mo na rin ang bell icon, para lagi kang updated, pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Si Jesusa Sonora, ay 15 taong gulang nang siya ay itulak sa mata ng publiko, sa bisa ng kanyang pagpirma sa isang kontrata sa Sampaguita, pagkatapos niyang makapasa sa screen test na inalok sa kanya, noong siya ay nasa studio habang naghihintay na makita ng personal ang kanyang idolo, si Gloria Romero. Kasama ang kanyang mga kasabayan tulad nina Amalia Fuentes, Marlene Dauden, at Barbara Perez, sa kwadro ng Sampaguita Pictures, ang dalagang Bacolod na binigyan ng screen name na Susan Roses, ay naging ka-love team ng mga nangungunang lalaki tulad nina Romeo Vasquez, Jose Mari Gonzalez, at Eddie Gutierrez. Si Susan ang naging pinaka-bankable na bituin sa studio, na naging bahagi ng tunggaliang Amalia Fuentes, at Susan Roses noong dekada 60s, ay nagresulta ng mga hit sa pelikula nila. Totoo naman, di ba? Nang malaman mo anak ako ng mayaman, tinanggihan mo ko. Ang sabi ng papa, ang nababagay daw sa akin, ay yung tunay na lalaki. Ikaw nga naman, hindi mo ako kayang pasunodin sa mga kagustuhan mo. Yung sa bagay may katuwiran ng papa mo. Pagkat magkaiba ang ating daigdig. Sanay kang mabuhay sa kasaganahan. Samantalang ako. Hindi, Roman. Nagkakamali ka. Noong 1965, ginawa ni Susan Roses ang kanyang unang pelikula bilang isang independent star. Ito ay Ang Daigdig Ko'y Ikaw, na ginawa ng FPJ Productions, at unang pelikulang pinagbidahan mismo nilang dalawa ni Fernando Poe Jr. Bagamat marami sa mga loyal fans ng tambalang Eddie Gutierrez at Susan Roses, ang kumapit sa pantasyang muling makakasama ng kanilang idolo, na kanyang huling naging leading man mula sa Sampaguita Pictures. Habang ginagawa ang pelikulang Zamboanga, ang pangalawang pelikula nilang magkasama, naging love team sa totoong buhay sina FPJ at Susan. Dito nagsimula ang love at first sight story, ng dalawang kalaunan ay magiging hari at reyna ng pelikulang Pilipino. Nag-date sila sa loob ng 3 taon nang walang gaanong nakakaalam sa publiko, o maging pagsisiyasat ng press. Noong panahong iyon, mayroon lamang ilang mga publikasyon ng pelikula, at walang mga talk show. Bukod dito, ang parehong mga bituin ay nag-utos na maging sekreto ang lahat mula sa kanilang mga tagahanga at maging ang media industry, kaya, naligtas sila sa lahat ng chismis, at innuendo na sumisira sa mga relasyon, at nagdaragdag ng matitinding iskandalo. Sakali mang ikaw ay aking gambalain, pakinggan mo sana itong awitin, magbuhat ng kita'y mamasdan, ako'y hindi na mapalagay, ang dahilan nito'y tunay na di ko nalalaman. Nang magpasyang magtanan sila FPJ at Susan, noong December 16, 1968, lubos na ikinagulat ng mga tagahanga at pamilya dahil ito ay hindi karaniwan sa kanya. Ang kanyang mga konserbatibong magulang ay predictably galit na galit, bakit kailangan nilang tumakas gatong sila ay libre upang makita ang bawat isa. Agad silang humingi ng kasal sa simbahan, kaya kinailangang kunin ang petsa na magagamit. Araw ng Pasko ng parehong taon, 9 na araw pagkatapos ng kanilang kasalang sibil.
dekada na ang nakalilipas, buhat ng idaos sa Santuario de San Jose, sa Green Hills East Village sa Mandaluyong City. Noong December 25, 1968 ang itinuring na Wedding of the Year, ng Queen of the Philippine Movies na si Susan Roses, at ng King of Philippine Movies na si Fernando Poe Jr. o FPJ. Ang fashion czar of Asia na si Putoy Moreno, ang madali ang gumawa ng damit pangkasal ni Susan, na agaw pansin ang kakaiba na hairdo sa araw ng kanyang kasal, nang pakasalan nito ni FPJ sa simbahan. Malaking balita ang kasalan ni na FPJ at Susan na dalawa sa pinakasikat na artista noon. Ang nooy President Ferdinand Marcos Sr. at First Lady Imelda Marcos ang nanguna sa listahan ng mga ninong at ninang. Ang church wedding ni na Susan at FPJ ang pangalawang beses na pagpapakasal nila. Una silang kinasal noong December 18, 1968, nang magtanan sila at ikinasal ni Mayor Jerry Angeles, ng Valenzuela, Bulacan. Dinungog ng mga tagahanga ang Santuario de San Jose dahil sa kanilang masidhing kagustuhan na masaksihan ng personal ang kasalan ng taon, at malinaw ito na mapapanood sa digitally restored video ng Wedding of the Year, na ibinahagi ng pamangkin ni Susan na si Jeffrey Sonora noong 2017. Ang FPJ Studios ang namahala sa restoration ng wedding video ni na Susan at FPJ na isa na lamang alaala, pero malaking bahagi ng kasaysayan ng industriya ng pelikulang Pilipino at maaari na paulit-ulit na panoorin dahil sa bisa ng makabago na teknolohiya. Isang stuntman mula sa Maynila at isang kolehiyalo mula sa Bacolod. Kapwa nag-cruise ang landas nila sa pinilakang tabing. Isang tambalang humantong sa dambana makalipas ang ilang taon, pagmamahal sa trabaho at dedikasyon sa kanilang sining ang naging puhunan nila upang sila ay hangaan, at tangkilikin ng maraming Pilipino, at sila ay hirangin bilang King and Queen ng Philippine movies. Nilikha nila ang mga obrang nagbigay sa atin ng inspirasyon at gintong aral. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.